Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantala, ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Good morning sa mga kapitbahay ko rito sa labas, sa mga nasa balcony, magandang umaga, sa orchestra, magandang umaga, sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. 2 kwento ng trahedya ang ating narinig mula sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kwento ng trahedya. Sabihin nyo nga po, trahedya. Sa unang kwento, narinig natin na pinagpapaslang ni Pilato ang mga Galileo na nag-aalay ng kanilang handog sa Diyos. Tingnan mo, trahedya, no? Yung wala ka namang ginagawa. No? Ang buti naman ng ginagawa mo, nag-aalay ka sa Diyos, tapos pinagpapaslang kayo. Diba trahedya yon? Pero walang nabanggit sa kwento kung ano ang dahilan bakit pinagpapatay ang mga Galileo. Wala. Walang makapagpaliwanag kung bakit nangyari ang mga pagpaslang na iyon. Trahedya number 1. Pangalawang trahedya, kwento ng 18 na tao na nabagsakan ng tore ng Siloe ang ating narinig.
Imagine mo, no? Siguro, no, naglalakad lang sila, tapos biglang bumagsak ang tore. 18 patay. Wala rin nabanggit kung anong dahilan kung bakit nangyari ang trahedyang iyon. Walang nabanggit. Nakaranas na ba kayo ng trahedya? Hello. Sinong nakaranas na ng trahedya? Taas nga ang kamay. Ako, no? Kami, no? Ano yung trahedya? Sige, ako na lang mag-share, no? Alam nyo, dito sa Divisoria, no? Diyan kami yumaman. Diyan kami nagsimulang yumaman. Noong panahon, unang panahon, ano? Noong panahon namin, o nung mga bata pa kami, hindi pa uso noon ang RTW. Alam niyo po yon, yung ready to wear. No? Yung sa mga garment, yun ang ibig sabihin. Termino yon. Hindi pa uso ang ready to wear. Anong uso? Ocho derecho. Sa yung mga matatanda po dito, well, hindi ko naman inabot yun. No? Pero doon kami yumaman. Yung ocho derechong tinatawag, ano ibig sabihin nun? Yung magpapatahi ka ng damit. Napapagawa ka. Ganun ang damit noon. Hindi ka nakakabili ng ready-made. No? Bihira. No? Anong gagawin mo? Bibili ka ng tela sa Divisoria, tapos ipapatahi mo. Papatahi ka ng 8 derecho. Kaya 8 derecho, terno. No? Kaya nung araw, makikita mo, no? Terno yan. No? Diyan kami yumaman kasi meron kaming tailoring. No? Tailoring ang aming negosyo. Yung mga kapatid ng papa ko naman, tela. Di ba? No? Parang sa amin lahat. No? Ganyan. No? Ganon. No? So, pero, naging maganda ang negosyo. Hanggang sa mula sa 8 derecho, naging maong ang tinatahi namin. At maong nung panahon noon, nauso rin ng barong. No? Dami nagpapatahi ng barong. Yung mga maong na pants. No? Kasi nauso yung dati Levi's. No? Diba? Hanggang ngayon naman eh. Pero ang mahal-mahal, simula noon, nung Levi's. Kaya magpapatahi sa amin, no? Mas mura. No? Same quality. No? Mas maganda pa, no? Syempre, negosyo namin 'yun di ba? No? So, hanggang sa mula sa Divisoria, ang mga tinatahi na namin naging signature brands na, no? Dati Divisoria lang kami, ngayon mall na, no? At hindi lang basta mall, isang department store ang aming sinusuplayan at ang tatak ng mga damit, ayoko nang sabihin, pero signature po. No, 1,000 ang halaga, no? At hindi lang dito sa Pilipinas, international, no? Export na rin kami. Yung mga brands na ginagawa namin, signature. Yung mga baby dresses, no? Nag-evolve, no? Hindi na lang pantalon, naging damit, damit pambata, no? So ganun ka big time. Pero kung saan kami yumaman, doon din kami bumagsak. Trahedya. Nang dumating ang mga RTW ng China. Talagang China, no? No? Ganon siguro talaga, no? Paano ba naman? Paano lalabanan ng mamahalin naming damit? Ang murang damit. No? Magkano na lang ang polo? Yung tinda naming polo, well, hindi kami. Yung brand na ginagawa namin, 1,000. No? Tapos may mabibili kasi Divisoria, 100, 150, no? Ganyan, no? Paano? 'Di ba? Ang layo ng agwat, no? Kaya yung unti-unting yung biglang pagyaman namin, no? Bumagsak din kami. Trahedya. Walang makapagpaliwanag. Bakit nangyari 'yon? Pwede noon, mga panahon na 'yon, iniisip namin na karma kami. Pinagkaitan kami ng Diyos. Pinagdamutan kami ng Diyos. Pwedeng inisip namin, pinarusahan kami ng Diyos. Hindi ko alam kung ano inisip ng mga magulang ko. No? Bata pa ako noon eh. No? Hindi ko alam kung ano ang pwede nilang isipin. Pero hindi ba ganyan? Kapag nakaranas tayo ng trahedya, ang pakiramdam mo, galit ba sa akin ng Diyos? Pinarusahan ba ako ng Diyos? Anong ginawa ko? Wala naman akong ginawa. Ang buti-buti ko, nag-alay pa ako, pero lugi negosyo. Pwede nating maramdaman na pinarusahan ba tayo ng Diyos?
Pinagdamutan ba tayo ng Diyos? Ganyan yung isip ng mga tao, kaya nabanggit ni Jesus ang mga trahedyang narinig natin. Kasi ang isip ng tao, kapag may nagawa o may nangyaring masama, isip ng tao, pinarusahan ng Diyos. Kapag nagkasakit, parusa yan ng Diyos. Kapag naghirap, pinarusahan ng Diyos. Kapag nagkadelubyo, kasi mga makasalanan kayo. Ganyan ang pag-iisip ng mga tao noon. Kaya nga ang sabi ni Jesus, sa akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileyong pinaslang kaysa mga taga-Galilea? Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang 18 nabagsakan ng tore kaysa sa mga ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Hindi. Kasi ang inisip ng tao, kaya sila pinaslang kasi makasalanan. Buti nga, naparusahan. Kaya yan nabagsakan ng tore kasi mga matitigas ang ulo. Buti nga, makasalanan. Ganun ang isip ng tao. Pero malinaw, ang punto ni Jesus, hindi kaparusahan ang trahedya. Hindi parusa ang sakit. Hindi parusa ang paghihirap, hindi parusa ang kamatayan, at hindi parusa ang mga nangyayaring masama sa atin. Sadya lang talagang may mga bagay na nangyayari na hindi natin mapaliwanag o hindi natin maiiwasan. Gaya na lang nung pandemic. Naalala niyo pa yung pandemic? 5 years ago na po iyon. Noong March 16, no? 'Di ba? Naalala nyo? Ano na ngayon? 23, no? Kamakailan lang, no? Anniversary ng pandemic nung tayo'y mag-lockdown. Naalala nyo pa? No? 'Di ba? Trahedya 'yon sa atin. Bakit kamo? Ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming nagutom, ang daming nagkasakit, ang daming namatay, at buong mundo. Kaya nga buti buhay ka pa 'di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung buhay pa. Ayun, tulog lang, Father, pero buhay pa. Humihinga pa, Father. Pakitingnan mo kung humihinga pa. No? Buhay pa naman. Buhay pa. Salamat. Kala ko hindi na humihinga eh. Meron talagang deads na siya. Pero kahit ang pandemic, di ba? Trahedya. Walang makapagpaliwanag. Meron lang tayong sinisisi na silang may gawa. Pero kahit yon, hindi tayo sigurado. At yung nangyari sa atin, hindi natin alam kung bakit. Pero talagang ganun. Ang sinasabi dito, hindi yan parusa. Hindi yan kaparusahan. At ang sinasabi ni Jesus, malinaw. Sadyang may mga bagay na hindi maiiwasan. Ang sinasabi lang, napapahamak ang tao dahil hindi nila pinagsisihan at tinalikdan ang kanilang kasalanan. Yan. Diyan napapahamak ang tao kapag hindi nagsisi at hindi tumalikod sa kasalanan. Gaya ng pagnanakaw, tignan mo, nagnakaw ka, kaya sa huli, sa kulungan ang hantungan mo. Di ba? Sino may gawa? Ikaw. Tapos kapag nakulong, sasabihin mo, pinarusahan ako ng Diyos. Walang ganun. Nagnakaw ka eh. Sino nagparusa sa sarili mo? Ikaw. Ang mga pandaraya, kapag hindi ito tinalikdan, sa huli, magdadala sa atin sa kasiraan. Ganyan, di ba? Kapag ang tao nagipit, anong gagawin? Mandadaya. Tapos sa huli, dahil nandaya, pag nahuli, ayan, sira ang negosyo. Sira ang buhay. Tapos sasabihin mo, pinarusahan ako ng Diyos. Walang ganun. Lugi ka na nga eh, mandadaya ka pa. Bagsak na, sisirain mo pa sarili mo. Ganun ba yon? Ang panloloko, kapag hindi pinagsisihan
magdudulot ng kaguluhan. Tingnan mo, niloko mo asawa mo, kaya ang gulo ng pamilya at buhay mo. Sino may kasalanan? Ikaw. Tapos sasabihin mo, na karma ata ako. Sa makatuwid, ang kasalanan na hindi pinagsisihan at hindi tinalikdan, may balik na kapahamakan. Ulitin ko po, ang kasalanan na hindi pinagsisihan at hindi tinalikdan, may balik na kapahamakan. Para itong konsepto ng karma. Sino pong naniniwala sa karma dito? Taas nga ang kamay. Yan, magkaliwanagan tayo. Yan, mga karma. No? Pakinggan niyo po ito. Ganyan ang konsepto ng karma. Di ba ang karma, kapag may nagawa kang mali o masama, may kaparusahan kang matatanggap? May masama kang matatanggap, di ba? Ganyan ang karma, di ba? Kaya nga sabi natin, no, tingnan mo, naghirap yung pamilya. Yan, karma kasi. Mga ganid. Tingnan mo, nagkasakit siya. Yan, karma kasi. Makasarili. Kain ng kain, ayaw mamigay. No? Di ba ganyan? Di ba ganyan yung konsepto ng karma? No? Sa isang banda, parang maganda ang karma. Kasi, binibigyan ka ng motibasyon na gumawa ng mabuti para may makuhang mabuti. At huwag gumawa ng masama para walang makuhang masama. Di ba? Ganyan yung karma. Gagawa akong mabuti para ang makuha ko mabuti. Ayaw kong gumawa ng masama para wala akong makuhang masama. Pero, ang karma, hindi parte ng pananampalatayang Kristiyano. Hello? O, pakinggan nyo to. Yung mga naniniwala sa karma, hindi yan. Hindi natin yan pananampalataya. Bakit? May dalawang hindi magandang bagay ang pinapakita ng karma tungkol sa Diyos. Una, pinapakita ng karma na binibigyan tayo ng maling imahe ng Diyos. Wrong image of God. Na para bang ang Diyos kumikilos ayon sa reward system? Alam niyo yung reward system? Yung gumawa ka ng mabuti, okay, mabuti. Gumawa ka ng maganda, okay, maganda. Gumawa ka ng maayos, okay, eto maayos. Reward system. Gumawa ka ng masama, eto masama. Gumawa ka ng kasalanan, eto, kasalanan. Gumawa ka ng hindi maganda, eto, kapahamakan. Parang ganun ang karma. Pero hindi ganyan ang Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, kung naniniwala ka kay Jesus, hindi reward system kung kumilos at umiral ang Diyos. Kaya hindi tayo naniniwala sa karma. Pangalawa, binibigyan tayo ng maling perception sa Diyos. It gives us a wrong perception na para bang ang mga pinagpala lang ay mabubuti. At ang mga sawi, mahirap at malas ang masama ang makukuha. No, parang ganun. Hindi ganyan ang Diyos. Kaya hindi tayo naniniwala sa karma kasi hindi ganyan ang pagkakakilala natin sa Diyos. Paano natin kinikilala ang Diyos? Yun ang ibig sabihin ng talinhaga na narinig natin sa Ebanghelyo. Yung talinhaga ng puno ng igos. Ano nangyari doon sa puno ng igos? Yung may-ari ng ubasan, nakita niyang walang bunga ang puno. Kapag ang puno matagal nang walang bunga, anong dapat gawin? Putulin. Bakit? Walang silbi. Di ba? Kapag walang bunga ang puno, nakasisikip lang sa lupa, sayang ang lupa. Taniman na lang ng ibang mamumunga. Pero anong sinabi ng tagapag-alaga? Wag muna. Huhukayan ko. Lalagyan ko ng pataba. Kapag ka namunga ngayong taon,
mabuti. Wag mo na. Pero kapag hindi na namunga, sige, saka na lang putulin. Ganyan yung imahe ng Diyos na gustong ipakilala ni Jesus sa atin. Ang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon. Sabihin nyo nga po, pagkakataon. Our God is God of many chances. Pinibigyan tayo ng pagkakataon. Hindi nagpaparusa. Kaya kung ikaw ay may trahedyang naramdaman o naranasan, hindi yan parusa. Maaring pagkakataon yan para magbago. Kung ikaw ay nakaranas ng pagkalugi, hindi yan parusa. Maaring tawag yan sa iyo na pagbutihan mo. Galingan mo. Baka kasi relax ka na masyado eh. Galingan mo. Ganyan ang negosyo. You win some, you lose some. Ngayon, galingan mo. Isip ka pa ng iba. No, ganun eh. No? Yun ang sinasabi sa atin. At kung ikaw ay nagkasakit, pagkakataon yan para ayusin ang sarili mo. Wag na magbisyo. Kasi sigarilyo ka ng sigarilyo. Kasi bisyo ka ng bisyo, itigil mo. Pagkakataon yan para ayusin ang sarili. Hindi yan parusa ng Diyos. Mga kapatid, ito ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo. Ang Diyos hindi mapagparusa, kundi nagbibigay ng pagkakataon. Our God is a God of many chances. Ngayong 3 linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na makilala ang Diyos bilang nagbibigay ng pagkakataon at hindi nagpaparusa. Siguro kami, kung inisip namin noon na pinarusahan kami ng Diyos dahil naluging negosyo, siguro kung inisip namin na balik ito sa amin, siguro hanggang ngayon nagdadamdam pa rin kami sa Diyos. Pero alam nyo, naisip ko, sabi ko nga sa nanay ko at sa tatay ko, siguro kung hindi tayo nalugi sa negosyo, hindi ako pare. Kasi ako yung magpapatuloy ng negosyo. Kami yung sasalo. Ang galing din, no? Yung medyo trahedya na akala namin noon, ngayon ko nakita, biyaya din pala. May dahilan kung bakit nangyari yon. Dahilan para sa akin, siguro. Kaya ako, pare. Kung hindi nangyari yon, baka hindi ako pare. Ibig sabihin lang, may pagkakataon tayo. Itama, sumunod sa Diyos, ituwid ang buhay. At sigurado, may pagpapalang maghihintay. Ngayong panahon ng Kwaresma, panahon para magsisi, tumalikod sa kasalanan at ituwid ang buhay. Amen? Amen.